Umaga? Araw yun. 12. Pamayanang. Pamayanang Kristiyano sa di ba gusto mo to? Ayaw niya. Magawa. Hindi mo magawa. Ano ba? Ano ba ka na Almeris? Pinagbaki ang hanap niya ito. Tama na, baka video kayo. Ay. So, pagkatapos ng rolyo 11, dapat kasunod agad yung 12. Kasi siya yung follow-up. Siya yung follow-up doon sa study and evangelization of environments. Ang 40 minutes mas mahaba. 40 minutes. Ang basic points nitong rolyo 12, ito lang naman yan. Teamwork. Magkakaisa. Teamwork. Sama-samang Paggawa. Kasi, di ba, pinag-usapan natin dito sa rolyo number 11 na dapat pag-aralan, dapat ibanghelyuhin ang kapaligiran. Di ba? Yan ang pinag-usapan. Pero hindi kaya gawin ng isa yun. Okay na? Ay. Dapat, pag ginawa niya yun, meron siyang mga kasama. Dapat, meron siyang isang pamayanan na kasama niya at susuporta sa kanya doon sa kanyang gawain pag-iebanghelyo ng kapaligiran at pag-aaral ng kapaligiran. Kasi kung mag-iisa ka lang, mahirap yon. So, ang introduction nyo, actually, ang introduction itong rolyo 12 ay bibensya kung ano yung nangyari. Sa inyo yung introduction. Kaya mo nagdalaga. Bumigay ang Panadatnan. Tingnan nyo, ang Introduction, bibig siya yan. ito ang introduction dito. Kaya dapat ang magro-rolyo rito sa rolyo 12, yung kasakasama magmula ng simulan na iayos yung kursilyo. Yung klase na yun. Ito simple lang. Hindi, ito na yung bibensya mismo. Yung bibensya nakasulat na dyan. No? Kasi, kaya isinulat lang dyan ng maayos, ang sasabihin mo lang naman dito, yung una, yan, sinalansan lang ng maayos, bakit kayo nandito? Siyempre, hindi naman nila sasagutin yun, ano yun? Challenge yung tanong na yun, bakit kayo nandito? Siyempre, sa isip nila, sasagutin nila yun. Pero ang pinaka-main point dito, pinaka-main point, unang-una, doon sa bibensya, ang tumawag sa kanila at tumawag sa atin, isa lang naman, yung Diyos. Siyempre, kahit na anong effort ang gawin natin, kung hindi pa rin naman pahihintulutan ng Diyos, wala pa rin naman. So, yun yung unang section. Pagkatapos sila, tayo naman. Dito sa letter B, ang tanong dito, what motivates this community to reach out to share God's love? Sino itong community na to? Tayo yun, yung team natin, yung grupo natin, na nag-set ng paklase. Tayo yun. Sasabihin natin kung ano yung nangyari. Ano yung ginawa natin? Ayun na yung bibensya, pinaka-bibensya kung ano yung ginawa natin. Nagsama-sama tayo nag-aral, nagsama-sama tayong nagdasal, nagsama-sama tayong namuhay sa biyaya ng Diyos. Diba? At dahil sa pagsasama-samang yon, nabuo yung ating pag-ibig sa Diyos ay nag-alab, kaya iniabot natin yung ating mga kamay para ibahagi rin naman yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin sa pagsasama-sama, sa pag-aaral, sa pagdarasal, at sa pagtalima sa misyon na ipinagkaloob sa atin
ng Diyos. So yun nga, sharing na. Itong community na to. Di ba, sasabihin mo sa letter C, would it not be great if the whole world were like this wicked? Bakit ganun yung tanong dito? Di ba, sa Tagalog ano sa Tagalog yan? Hindi ba maganda? Hindi pa kaaya-aya. Hindi ba kaaya-aya kung Ang buong mundo ay katulad. ayun, bakit itinanong yan? Bakit nandiyan yung tanong na yan? Sabi nga hindi ba kaaya-aya kung ang buong daigdig ay katulad ng 3 araw na ito? Bakit itinanong yan? Kasi meron silang karanasan sa isang pamayan ng Kristiyano na namuhay doon sa loob ng naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos doon sa loob ng 3 araw. Kaya ang tanong sa kanya, hindi ba maganda? Hindi ba maganda kung ang paglabas, ang buong daigdig kapareho nitong 3 araw? Ibig sabihin lang, dapat ang experience nila, maka-experience sila kung papaano ang talagang pagiging Kristiyano. Dapat ma-experience sila yung sa pinili. Ito pala ang sinasabi natin nilang Kristyanismo. Kaya itinanong yun. Diba? Kaya kailangan maingat tayo na maiparanas sa mga kandidato kung ano ang pagiging Kristiyano. Unless, magiging walang sa-isa yung tanong mo. Kung hindi naman nila talaga naranasan yun, papaanong mamuhay sa isang pamayan ng Kristiyano. Pangatlong tanong, apat, ano ang ating misyon? Ang misyon natin, kagaya ng nasabi na ng mga una at yung 11 rolyo, ebanghelyohin ang kapaligiran, pabalik kay Kristo upang maging isang pamayanang Kristiyano. Yan. Ang ating misyon, didiin lang natin yon, babaguhin natin yung kapaligiran. Tapos medyo ipa-flashback nyo ng konti na ipinaliwanag sa atin nung naunang rolyo. Ngayon, bakit kailangan ngayon na bumuo ng isang pamayan ng Kristiyano sa isang kapaligiran? Yun ang tanong. Bakit kailangan ng isang pamayan ng Kristiyano? So, bibigyan natin ng A, B, hanggang bilang. Magbibigay tayo ng 2 dahilan kung bakit kailangan ng isang pamayanan. Hindi pa Kristiyano, pamayanan lang. Bakit kailangan ng pamayanan? Bakit? Bakit? Dahil ang tao ay hindi magiging isang ganap na tao kung nag-iisa. No man is an island. Walang sino mang nabubuhay sa sarili lamang. No man is an island. Hindi No man man is pwedeng an alone. mabuhay na mag-isa. Yes. Diba? Ikantay mo yung pala na. Pero meron sinabing, pwede kang tumayo ng nag-iisa. Oo, pwede naman yan. Pero takot ka. May takot ka. May kalungkutan. May kalungkutan. Mayroong kang mga agam-agam. May pangamba. Kaya tumayo, pero hindi, nakakausapin mo noon. Nagsasalita na ito. Hindi ka magiging totoong tao kung ikaw ay isa. Dapat merong kasama. Because man is a social Wala ka kasing makakaaway. It's a social being. Man is a social being. Hindi po pwedeng nag-iisa. Kailangan natin palaging may kasama. Imagine niyo kung nag-iisa ka. Maraming mangyayari. Diba? Una, dahil wala kang kausap, maghahanap ka ng kausap. Wala kang makakausap. Kakausapin mo ngayon yung Sarili mo. pag hindi ka naman magsalita, mapapanis ang laway mo. Wala kang makakaaway. So maraming factors. Kaya isa lang ang pinatutunayan dito na kailangan ang isang kasama, isang pamayanan. Bakit? Dahil maging ang ating lipunan ay binubuo ng maliliit na pangkat o maliliit
na pamayanan. Iba-iba yan. At yung iba patuloy nga lang nagkaroon ng misunderstanding about this group or team. Kaya ang ginawa ng mga konsilista, nagtayo ng sarili na nagkanya-kanyang konsility. Nagkamali sila ng pagkakaintindihan. Alam nyo, maraming klaseng pamayanan. Pero merong mga pamayanan na hindi lahat ng pamayanan pala ay Kristiyano. Maraming pamayanan, pero may pamayanan hindi Kristiyano. So, ang gagawin natin dito sa Rolyo 12, ipapakita natin kung ano ang pamayanan Kristiyano. Kailangang malinaw nilang makita kung ano ang pamayanan Kristiyano. Diba yung maski sa loob ng simbahan, may mga organisasyon. Sinasabi nila at kiniklaim nila na sila isang pamayanan. Pero ang tanong, Kristiyano ba sila? O yung pamayanan ba nila ay isang pamayanan Kristiyano? Ang trabaho natin mga konsilista, bubuo ng mga pamayanan Kristiyano para baguhin ang kapaligiran. At maging mismo ang Kristyanismo ay nakaugat sa isang pamayanan. Bakit? Kasi hindi magkakaroon ng Kristyanismo kung walang pamayanan. Ano ang ginawa ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus ay tumawag ng 12 apostol. Judas pa yung isa. Diba? Pero isang pamayanan, isang pangkat. Kaya ang Kristyanismo nakaugat pa rin sa mismong pamayanan. Kailangan may kasama. Kaya sabi nga ng Panginoon where there are 2 or 3 who are gathered in my name, I am in the midst of them. Saan man may dalawa, tatlo, nagkakatipon sa aking pangalan, nasa gitna nila ako. Kaya kailangan talaga mayroong isa, dalawa, o tatlo magsasama-sama. Para ang Panginoong Jesucristo ay lumuon sa kanilang piling. Pero paano nga natin makikilala ang isang pamayanan ng Kristiyano? Isang halimbawa na lang dito sa atin. Masasabi ba natin na tayo ay isang pamayanan ng Kristiyano? Oo. Bakit? Usap tayo. Kumakanta tayo. Nagmamahalan. Tatawanan tayo. Ano pa? Tutulungan tayo. Tayo sa isa. Dikit tayo. Close tayo. Yun na, kababaw naman. Tayo. Makikilala natin yung isang pamayanan ng Kristiyano. Pero Sa- Nakakaakit. Ay, paano yun? Isa rin. Hindi, makikilala natin ng pamayanan ng Kristiyano sa layunin nito at sa kalikasan nito. Yung dalawa niya. Ano ba yung layunin nito? Kaya nga ang example ko, itong grupo natin. Ano yung layunin natin? Sample yan. Ano? Palaguin. Dapat, naalala niyo yung sinabi ni Cardinal Rosales, yan, sabi niya, anumang gawain na nakaugat sa Ebanghelyo ay gawain ng Diyos. Ang Konsilyo ay nakaugat sa mabuting balita, kung kaya't ang Konsilyo ay gawain ng Diyos. Ang linaw na sinabi ni Papil natin ay So, ang layunin natin, yung ba layunin natin? Palaganapin ang mabuting balita, ang kaligtasan ng bawat isa. At ang sabi ni Kaka, ang gumawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Sabi ni Kaka. Sino kakayo? Kakalin. Akala mo ba nanonood ka kay Soriano? Hindi na ako nanonood. Pangalawa, makikilala natin ang isang pamayanang Kristiyano sa kanyang kalikasan. Unang-unang kalikasan, ang ibig sabihin ng kalikasan, yung pinakabuod, yung pinakapuso ng pagsasama-sama natin. Ba't tayo nagsasama-sama? Una, ito ay ang Diyos. Kaya tayo nagsasama-sama dahil kay Kristo. Kaya ang tanong,
Kaya ba tayo, baka naman kaya kayo sumasama rito at nagsasama-sama yung iba rito dahil kay Brother Henry. Dahil sa merienda. Dahil sa merienda. Ano daw? Dahil sa rolyo na matututunan. Dahil sa Biblia na matututunan. Dahil sa katisismo na mapag-aaralan. Pwede rin. Dahil ang sabi ni Kuya. Ang tao. Lulusin ko yan ah. Kaya ka, baka ang layunin natin yun. Ako'y maghiwa-hiwalay na tayo. Maliwanag lang isang pamayan ng Kristiyano nakikita ang sa layunin. Kung ang kalikasan, kung ang ating kalikasan dahil nagsasama-sama tayo dahil kay Kristo sa Diyos, pamayanan tayo. Pero kung nakatingin lang tayo sa individual o sa ginagawa o sa makukuha o sa matututunan, hindi tayo pamayanan ng Kristiyano. Isa lang tayong akademya. Isa lang tayong estatuan. O isa lang tayong eskwelahan. Na pagkatapos ng eskwelahan, wala na. Kanya-kanya lang. Pero kung isang pamayanan ng Kristiyano ay isasama-sama dahil kay Kristo at ginagabayan ng Espiritu Santo, isa nga tayong pamayanan ng Kristiyano na makaka-impluensya sa iba. Tulad ng 12 apostol, di ba? Sinabi na natin kanina, 12 apostol, pareho rin natin sila. Mahina rin sila. May matakaw din sa kanila. may mukhang pera. Ano pa ba? Si Mateo. Taxpayer yun eh. Siksik sa Panginoon. Merong siksik. Diba? Pareho natin sila kung ano yung nararamdaman nila. Nararamdaman din natin yun. Kaya lang, ang kaibahan lang nila, nagsusumikap sila. Pero nagsusumikap din tayo, di ba? Susumikap din tayo. Kaya, kung ano yung nagawa ng 12, pwede natin gawin. Hindi ka rin maging taksil. Pwede rin. Sino tayong Judas dito? Abay lang tayo kasi meron tayong Marta. Di ba? Laging abala. Wala. Kawawa naman kayo naman. Pero ang pinaka-importante ron, na hindi nila binitawan, sabi dito sa rolyo natin, yung kanilang responsibilidad. Yung 12 apostol, ang responsibilidad nila, maging bukal. No? Na magbibigay buhay doon sa mga aabutan ng tubig. Ganon din naman yung responsibilidad natin. Maging bukal. Yung bukal naman, isa lang naman yun. Si Kristo lang naman yun. Tayo, yung taga-silbi, taga-abot, tutusan, alila, alipin. Noong bukal ng tubig na yun. Na ginagabayan. Oo. Pero hindi magagawa yan, sige ikaw, mangaral ka, ikaw Hindi. Tayo ginagawa natin yun bilang katulad ng 12 apostol. Nasama-sama, kaya ang ating responsibilidad, kagaya rin ng responsibilidad nila. Ano yun? Si Kristo. Ama, si Kristo at ang Espiritu Santo ipakilala sa buong mundo. Yun yung responsibility na. Dapat kumilos ng... Kasi parang yung walis, maganda example yun. Ang walis ting-ting, isang piraso, makakalimas. Pero pag pinagsama-sama mo, pinagbigkis mo, May kalakas. tanong, kursinista tayo. Paano ba ang pagbuo ng isang pamayan ng Kristiyano? Alam ba ninyo kung paano buuin yung isang pamayan ng Kristiyano? Alam ba ninyo? Ano po sa pamilya? Paano pinubuo yun? Naligaw muna. Ayun, ano? May 3 proseso. Kaya, nabasa ko sa manual yung 3 proseso. Ano yung 3 proseso? Ang 3 proseso, una, makihalubilo. Salamuha. Makisalamuha. Sino rito yung umiiwas sa tao? Kalookan, meron yan. Gusto niya raw magpakabanal, pero laging nakakulong doon sa loob ng bahay. Hindi nakikihalubilo. Paano makakabuo ng pamayanan? Walang kaibigan. Kaya, ikalawang proseso, ano yun?
Mamuhay ng nakikibahagi sa kanilang Nakibahagi at ibahagi. mga sakit. Ibig sabihin lang dyan,